Is it really worth the hype? Or is it just waste of your money? Ito na yung request ninyo na 1-month update after using the MG laptop. The screen and streaming quality is still very good. I enjoy this for watching movies, Netflix, and even my favorite vlogs. And never rin ako nagkaroon ng any issues pagdating sa RGB backlit keyboard niya. It's very consistent. I really love the fact that you can turn the MG laptop into a full tablet. The screen resolution is still very good. It gives you very accurate colors. And guys, it also supports 4K resolution. Let's talk about the stylus pen. When it comes to editing PowerPoint presentation, this stylus pen is gonna be your best friend. Hardware-wise, matibay pa rin at walang naging problema. And that's me playing Mobile Legends on my MG laptop. Natry ko na nga rin pala to sa Valorant. Pinakasuking tanong ninyo sa akin, Celeron yan, basura yan. Celeron yan, ayaw namin ng ganyan. Kasi mas gusto namin i3, i5, or mas mataas. Naka-program kasi sa utak natin na isipin na kapag i5, kapag i3, basta merong i, matik mabilis, matik walang magiging problema, matik hindi lag. And kapag yung processor, Pentium, Celeron, baka mabagal, baka mag-lag, baka hindi kaya sa school or sa office works. Hayaan yung i-explain ko sa inyo sa pinakamadaling paraan na alam kong maiintindihan nyo. Hindi ibig sabihin na porket i3 or i5 ang isang laptop is automatic mabilis na. Meron tayong mga bagay na dapat i-consider. Unang tanong na dapat yung itanong is, SSD ba yan or HDD? Kasi nakaka-apekto din yon sa performance ng isang computer. Yung pangalawang bagay, and I believe isa sa pinakamahalagang dapat mong itanong, anong generation ba yan ng i3 or i5? There are cases na mas mabilis pa at mas smooth pagamitin ang Intel Celeron na latest generation or 12th generation kesa sa i5 or i3 na old generation. You can do your own research, libre mag-google para maintindihan nyo lalo yung mga pinag-e-explain ko. Merong mga i5 na latest generation na mas better pa ang performance kesa sa old generation ng i7. Now, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing mas better ang Celeron sa i3, i5, or i7. What I'm saying is, yung mga latest na generation or mga latest version ng Celeron, lalong-lalo na yung 12th generation, it is more than enough to perform modern tasks gaya po sa schoolworks, web browsing, watching movies, basic computing. Now guys, don't get me wrong. Kapag ikaw ay editor, gamer, skip mo na tong video na to. Hindi ito ang laptop na para sa'yo. You should go for at least i5 or at least i3 na latest generation, but expect mo rin na kailangan mo rin ng mataas na budget for that. This laptop is an entry-level laptop, budget-friendly laptop, na masasabi kong it gives you more than what you paid for kapag binili mo tong laptop na to. The reason bakit kaya niyang sabayan yung mga basic gaming, mga mid-range gaming gaya ng Valorant, gaya ng Farlight 84, gaya ng Roblox, mga web browsing, basic programming is because ang architecture ng processor na yan is ginawa and designed para kayanin yung mga latest na task na gagawin natin sa panahon ngayon. The honest opinion, kung may budget ka lang naman, kailangan mo ng mas high performance na laptop, go ka na dun sa mga mamahaling laptop and mga mas higher processor. But if you are on a tight budget, lalong-lalo na kung estudyante ka, kailangan mo ng isang laptop for school, for basic programming, for watching movies, for web browsing, or kahit pa sabihin nating low-end up to mid-range gaming na nasa low setting, wala kang magiging problema sa laptop na to. In conclusion, sulit na tong laptop na to para sa mga may gusto ng brand new laptop na may tight budget pero gusto nyo ng magagandang features.